national embarrassment. Nakabalita po tayo sa lahat ng foreign media news outlets, Senator. Correct, sa CBS, Associated Press, kung saan na nakarating. Ang ano lang, yung para lang proper perspective, kasi kahapon, naimbitahan ako maging guest speaker do sa AmCham, American Chamber of Commerce, sa Mindanao chapter. So, nakausap ko yung executive director ng national, si Mr. Eb Hinchcliffe. Alam mo, matagal na dito, 20 years na siya, 12 years na siyang nasa AmCham. Siya yung pinaka-head dito sa buong Pilipinas. So, napag-usapan namin yan. So, ang concern niya, kasi at the time na medyo gumaganda yung investment climate sa Pilipinas, ayon na rin sa kanya, dahil sa mga business leaders yung kanyang kapulong lagi, both sa US at saka dito sa side ng Pilipinas. Sabi niya, pagka nagkakaroon ng ganyan, medyo kung ako'y investor at potentially mag-i-invest ako sa Pilipinas, medyo mapapaisip ako na, teka muna, palipasin ko muna itong yung typhoon, yung storm, So doon ang galing yung nung ako'y nagsulat ng speech, Sinama ko yun kasi nabasa ko yung quote kay Lee Kuan Yew, alam mo, yung great Singapore leader, Yes. si Lee Kuan Yew. Sa kanya nang galing yung when elephants fight, it is the grass that suffers. Yes. So yung dalawang elepante, of course, the two highest elected officials of the land, at tayo naman yung grass, tayo nagre-represent ng grass, yung Filipino people. So naisip ko, hindi naman ito parang magpatawaran, magkalimutan kasi mga harsh words nagkapalitan na. Kiss and Pero at make least up, tayo hindi. mga nagmamasid, tayo man lang tumulong na mag-de-escalate. Hindi yung i-escalate pa natin, magsusulsul pa tayo, kanya-kanya pa rin. Gatong. Hindi natin maiwasan, may kanya-kanya panig. So, Senator Ping, ito naman kagabi po, napanood ko po si former Senator Orly Mercado naman. Sabi niya, very di ba? Kasi nga, very maanghang po yung palitan. Tapos may mga investigasyon na pumasok ng NBI, may DOJ na po. Tapos talagang parang may may banta na baka daw magka-military junta and all that. Pero at the end of the day, do you think it's something that we should be alarmed about? Kasi sabi niya, baka much ado about nothing naman tayo. Tayo mga Pilipino, mahilig sa ganito. Pero after a while, humuhupa, nagkakayusan. Sabi nga namin, case in point, kay Enrile po. Di ba siya yung namuno sa EDSA Power 1. Tapos ngayon, siya po ang Chief Legal Counsel man po ni PBBM. Yung tempest in a teapot, ika nga sabi ni Senator Orly Mercado, do you think this is much ado about nothing? This is just for, parang, hindi man for show, pero this is temporary, unfortunately. Pero it's, kumbaga, na-escalate na dapat talaga nagde-de-escalate na. Sa inyong palagay? Ang concerning talaga, dahil dalawang pinakamatatas na opisyal Alam mo kung halimbawa nagkaroon ng bangayan sa mga subalterns, yung mga minor functionaries o kaya medyo sabihin natin sa Senate o kaya sa House, medyo hindi masyadong nakaka-alarm. Okay. Pero kapag yung dalawang dati pang, nakakalungkot pati dito, dati naman silang political allies, very strong allies. Alam mo, pag nakakakita tayo ng ganyan, hindi maiwasan na parang kinalulungkot natin yung bakit umabot sa ganito. So ang sa akin naman, ang main concern, primary concern, yun nga, yung future ng bansa natin dahil kung nagkakaroon ng ganyang sagutan o kaya kaguluhan, political noise. Sana manatiling political noise. Pero kung umabot pa sa mas grabe pa, medyo concerning talaga yan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.